Batay po sa isang pag-aaral, bilyong-bilyong pisong buwis ang nawawala mula sa kaban ng bayan dahil sa illegal umanong bentahan ng mga sigarilyo. Kaya naman ang mga lehitimong manufacturer umaalma dahil tinaasan na nga ang kanilang buwis, bumaba pa ang kanilang benta. Narito po ang aking report. Kung dati abot kaya ang presyo ng sigarilyo, ngayon mas mahal pa sa 1 kilong bigas dahil sa sin tax law. Sa ilalim ng batas na inaprubahan noong nakaraang taon, unti-unting tataasan ng buwis sa mga alak at sigarilyo hanggang taong 2017. Lain itong mabawasan ng mga taong naninigarilyo at umiinom. Habang ang bahagi ng karagdagang buwis na makukolekta ng gobyerno, gagamitin para pondohan ang mga programang pangkalusugan. Maganda man ang layunin ng batas. Ang problema tila may butas sa pagpatupad nito. Batay kasi sa pag-aaral ng Oxford Economics at ng International Tax and Investment Center, ilang cigarette products sa bansa ang hindi nabubuwisan ng tama. Katunayan, aabot sa 15.6 na bilyong piso ang hindi nakolektang buwis noong taong 2013 dahil sa illegal tobacco trade o mga sigarilyong smuggled o kaya naman ay ginawa gamit ang mga smuggled at misdeclared na materyales. 6 na beses itong mas malaki kaysa noong taong 2012 kung kailan hindi pa ipinatutupad ang sin tax law. Dahil nakalulusot ang bentahan ng mga iligal na sigarilyo, umaaray naman ang mga lehitimong manufacturer. Sila raw kasi pinapatawan na ng mas mataas na buwis, bumababa pa ang benta. Lumalabas kasing bumaba ng 18.5% ang bentahan ng legal na sigarilyo nung ipatupad ang sin tax law. Pero ang bentahan naman ng illegal na sigarilyo, tumaas ang halos 298% o hindi bababa sa 3 beses dahil sa mas mura ito. Sa isang pahayag sa GMA News, sinabi ni BIR Commissioner Kim Henares na iniimbisigan na nila ang illegal cigarette trade sa bansa. Pero pagtataya lang daw ang pinipresenta ng pag-aaral. Ang kailangan daw matibay na ebidensyang pwedeng ihain sa korte para mapanagot ang mga sangkot dito. Ang tobacco company na Philip Morris International Incorporated ang nagkomisyon sa pag-aaral sa pamamagitan ng isang consultancy firm.